Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyo. Sa buhay at lakas na muli mong ipinagkaloob po sa iyong mga hinirang. Upang minsan pa po ay gamitin ng iyong mga anak sa mga ginagawa po namin paglilingkod sa iyo. Basbasan mo po, Ama namin Diyos, sa mga ginagawang pagpupulong ng iyong mga hinirang. Tulungan mo pong samahan po ang bawat isa sa amin. Sa mga lingkod mong nangunguna at nagtuturo ng iyong mga salita, punuin mo po ng karunungan, ng kapangyarihang galing sa iyo. Patuloy na maihatid sa iyong mga anak ang iyong mga dakilang katotohanan. Patuloy pong paghariin ng kapayapaan at patuloy pong igawad ang iyong masaganang basbas. Ikaw na po ang bahala sa kaluluwa ng iyong mga anak. Makamtan namin ng kaligtasang pangako mo po sa iyong mga hinirang. Sumasampalataya po kami. Dininig mo po ang maikli naming panalangin. Pinamit po ng iyong mga anak ang iyong masaganang basbas. At patuloy po, bibigyan kami ng lalo pang pananampalataya para matupad po namin ang iyong mga salita. Hinihiling po namin ng lahat sa pangalan po ni Jesus, dakila po namin tagapagligtas. Amen. Mga mahal na kapatid, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos, hindi lamang sa pananatili ng ating buhay at lakas, kundi higit sa lahat ang pananatili ng ating pananampalataya, upang sa ganun ay pahalagahan natin ng ganito mga pagkakatipon natin, kung saan nagagawa nating magpuri sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga pag-awit, sa ating mga pagdalangin, at muling pakinggan ang Kanyang mga banal na kalooban na magsisilbing tanglaw sa buong panahon ng ating pamumuhay. Mapalad ang bawat isa sa atin sapagkat sa kabila ng napakaraming mga pagsubok na ating pinagdaraanan, ay nagagawa pa rin natin ang ganitong paraan ng pagtitipon kung saan ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon na marinig ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. Mapalad ang iba na sa kanilang dako kung saan sila naroroon ay malaya silang nagkakatipon. O kaya naman ay mayroong ministro manggagawa na maaaring manguna sa kanilang sinasagawang mga pagpupulong panalangin. Mapalad ang iba dahil sa taglay pa rin nila ang kanilang kalusugan, ang kanilang buhay at lakas, at nagagamit o nagugugol pa rin ito sa mga isinasagawa nating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Subalit kung meron mang ipinakikilala ang banal na kasulatan na higit na pinagpala, sino ang mga ito? Yung lambang mga taong ipinanganak, naging existido sa mundo at nakapamuhay? O meron bang ipinakikilala ang ating Panginoon na higit na pinagpala? Paano natin sila makikilala? Pakinggan po ninyo, dito po sa Lucas, sa talatang 11:28, ganito po ang pahayag sa atin. Ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Meron pong ipinakikilala ang banal na kasulatan. Mga higit na pinagpala, at ito po ay ang mga tao na nakikinig ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya kung mapapansin niyo mga kapatid, hindi lang basta nakinig ng mga salita ng Diyos, kundi tinutupad ang mga aral, mga kautusan na kanilang napakinggan. Kaya kung sa ating po mga kapatid, napakahalaga po na hindi tayo papayag lilipas yung buong isang linggo na hindi natin nagagawang makapakinig ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Hindi na tayo papayag na lilipas ang buong maghapon, magdamag, na hindi natin nagagawang makadalo sa ating mga pananalangin para sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat itinuro sa atin, higit na mapalad
yung anyang mga taong nakikinig sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. Tayo na nakapakinig ng mga salita ng Panginoon Diyos, meron pang inaasahan sa atin. Hindi lang basta nakinig, kundi tinutupad o sinusunod ang mga kalooban ng ating Panginoon Diyos. Bakit po? Ang mga salita ng Panginoon Diyos inihalin tulad sa ilaw. Nagsisilbing tanglaw, nagsisilbing liwanag, kaya kahit na madilim ang kapaligiran, basta naroon ang ilaw, nakikita natin ang ating daraanan. Hindi tayo matitisod, hindi tayo mahuhulog, hindi tayo madadapa. Ganyan ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. Maliwanag na ilaw sa ating harapan. Kaya kung ito'y ilaw o ilawan, paano natin ito dapat ituring? Paano ba itinuro sa atin ng banal na kasulatan ng kahalagahan ng ilaw o ilawan? Lucas 11:33-35. Walang nagsisindi ng ilaw upang itago lamang iyon, o kaya ilagay sa ilalim ng banga. Inilalagay ang ilaw sa talagang patungan upang matanglawan ang mga pumapasok sa bahay. Ang iyong mata, ang ilaw ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, mapupuno ng liwanag ang buong mong katawan. Ngunit, kung malabo ang iyong mata, ang buong mong katawan ay mapupuno ng kadiliman. Kaya't mag-ingat ka. Baka ang liwanag na inaakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. Mga mahal na kapatid, napakahalaga po ng mga salita ng Panginoong Diyos, kaya inihalin tulad ito sa ilaw. Ang ilaw, sabi sa atin ng banal na kasulatan, kinakailangan ito nga sa kanyang lalagyan. At yung lalagyan, dahil sa lugar na kung saan matatanglawan. Sabi niya, matatanglawan lahat na nasa bahay. Para sa ganun makita nilang maliwanag lahat ng papasok yaon. At yan sabi sa atin ng banal na kasulatan, ang iyong mata, ang ilaw ng iyong katawan. Diba, alam naman po natin, ang ating mga mata, nagsisilbing paraan para makita natin lahat ng natin sa ating kapaligiran. Para makita natin maliwanag kung sakaling mayroong panganib na darating, kung ano ang dapat natin gawin. Kaya kinakailangan yung mataan niya, na yun din ang ilaw, kinakailangan maliwanag. Kinakailangan malinaw. Paraan niya yung buong katawan mapuno ng liwanag. Anong sama kapag hindi malinaw yung mata, hindi malinaw yung ilaw sa atin? Ang sabi sa atin, yung buong katawan mapupuno ng kadiliman. Kaya kinakailangan mga kapatid tayo kung paano nakikita po natin sa ating harapan yung mga bagay na nagaganap. Dapat malinaw na natin itong nakikita, malinaw na natin nalalaman kung anong dapat natin gawin. At ang sama, kung yung iba malabo, ang kanilang pananaw, ang kanilang mata, napupunuan niya ng kadiliman ang kanilang katawan. Kaya mga mahal na kapatid, kinakailangan po matiyak ng bawat isa sa atin na hindi tayo nagbubulag-bulagan. Sapagkat ang sama, kapag nagbubulag-bulagan, kung yung malabo Sabi sa atin ng banal na kasulatan, mapupuno na niya ng kadiliman yung buong katawan. E di paano pa kung nagbubulag-bulagan? Kung bulag na siya doon sa katotohanan na nasa kanyang harapan. Kaya mga mahal na kapatid, ang ilaw na ating tinatanggap, yung mga salita ng ating Panginoon Diyos, kinakailangan matiyak ng bawat isa sa atin, magliliwanag ito. Dahil yun ang kaukulan ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Paano natin matitiyak ngayon na yung mga salita ng ating Panginoon Diyos na ating naririnig, na ating nauunawaan, maisa sa katuparan natin. Matatanggap natin kung paano ito iniukol ng ating Panginoon Diyos. Pakinggan po ninyo dito sa Hebreo 10:25. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ano po ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan? Huwag anya nating kaligtaan o kalimutan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Sapagkat sa panahon ng mga pagtitipon gaya nito, nagagawa nating marinig yung mga salita ng Panginoon Diyos na ipapaalaala sa atin. Ano ba yung mga salita ng Panginoon Diyos? Ano ba yung mga kautusan niya? Ano ba yung mga kalooban ng Panginoon Diyos na nais niya na matupad ng bawat isa sa atin?
Subalit sapat na ba na marinig lang natin yung mga salita ng ating Panginoon Diyos? Bakit mahalaga na yung mga lingkod ng ating Panginoon Diyos ay nagkakatipon, sabi sa atin ng banal na kasulatan, upang sa ganun ay palakasin ang loob ng isa't isa. Kaya pumapalad yung mga dako na kung saan mayroong mga ministro, manggagawa na naroroon, kung saan nakakatipon yung mga kapatid doon. Na kapag sila ay nakikita-kita, nakakadalo sa mga ganitong mga pagtitipong gaya ng ginagawa natin, pagkatapos nung nagkakatipon pa sila, nagkakaroon sila ng kahit nakakaunting bonding time, na kung saan nagkakasalo-salo sila, napapalakas sila yung loob ng isa't isa, lalo na pag kami dumarating ng mga bagong mga kasamahan, na alam nga natin, halimbawa, dumaan sa mga pag-uusig, na sila ay walang salang pinagtitiwalag. Yung mga taong ganyan, siyempre daraan sila sa yugto na kung saan nahihirapan ang kanilang kalooban. Lalo na kung yung kanilang mga mahal sa buhay, yung kanilang mga kamag-anak, inutusan na huwag silang kakausapin. Huwag silang pupuntahan, huwag silang bibigyan ng pag-asa. Dadaan ang mga lingkod ng ating Panginoon Diyos sa panahon na kung saan hirap na hirap sila para maka-adjust sa mga pagbabago sa kanilang buhay. Kaya napakahalaga yung mga pagtitipon para sa ganun, mapalakas natin ang loob ng isa't isa. Mabigyan natin ng inspirasyon, ng pag-asa para makapagpatuloy sa kanilang ginagawang mga paninindigan. Kaya kung naman po sa mga dako, halimbawa, wala silang lugar na kung saan maisasagawa nila yung mga pagkakatipon, nagagawa nila makadalo sa ating mga pagtitipon sa pamamagitan ng ginagawa nating video conference gaya nito, na kung saan kahit yung mga kapatid natin mula sa iba't ibang dako, sa iba't ibang panig ng mundo, nagagawa nila na makadalo sa ginagawa natin mga pagtitipon. Baka isipin po ninyo, paano po yun? Ilan lang po kami dito. Pakikinggan kaya ng ating Panginoon Diyos yung ginagawa po namin mga paglilingkod, yung ginagawa nating pagtitipon? Pakinggan po ninyo. Mateo 18:20. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Ano po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Saan man nagkakatipon 2 o 3 sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po, duroon siya. Kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo at ang ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga po na matiyak natin, mga kapatid, kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo at ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat kahit nga napakarami ninyo, kahit nga isang dako, ang dami-dami mga tao, kumpleto pa sila ng mga kagamitan. Pero wala naman doon ang presensya ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Wala doon ang pagsama ng Espiritu Santo. Magkakaroon kaya ng kabuluhan yun? Ang totoo yan po ang inilalapit ng marami natin mga kapatid ngayon. Nakakatanggap tayo ng mga tawag, text message, mga sulat mula sa iba't ibang mga kapatid, sa iba't ibang dako, na kung saan iisa ang kanilang hinaing. Kaya sabi nila, nakakadalo sila sa mga pagsamba sapagkat hindi pa sila itinitiwalag. Subalit hindi na nila maramdaman ang Espiritu Santo. Hindi na nila maramdaman ang pagsama ng ating Panginoon Diyos doon sa ginagawang mga pagtitipon, samantalang nasa loob ng gusaling sambahan. Nagagawa ang lahat ng programa ng mga pagsamba. Pero bakit wala doon ang Espiritu ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo? Posible ba yung ganon? Na nagkakatipon na sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, subalit mauuwi sa walang kabuluhan yung kanilang pagtitipon o yung kanilang pagsamba. Ipinagpauna na po yan ang banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo dito sa Mateo 15:3-9. Sumagot siya sa kanila, at bakit nilalabag naman ninyo ang utos ng Diyos dahil sa inyong kaugalian? Sapagkat iniutos ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina. At ang sino mong lumait sa ama o sa ina ay dapat mamatay. Ngunit sinasabi ninyo na sino mang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, ano mang mapapakinabangan mo mula sa akin, ay ibinigay ko na sa Diyos. At ang nagsabi niya ay hindi na kailangan gumalang pa sa kanyang ama. Hinto muna tayo sa bahagi dito ng pagbabasa, mga mahal na kapatid. Sapagkat dito po, may nais kami papansin sa inyo. May binabanggit kasi dito na nilalabag niya ang kautusan
ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanilang kaugalian. Kung babasahin natin sa isang salin sa Ingles, direct command. They are violating the direct command of God. Kaya merong ang nilalabag na utos ng ating Panginoon Diyos. Anong utos yun? Nililabag nila. Ang sabi po sa atin, igalang mo ang iyong ama't ina at ang sino mang lumait, tandaan po ninyo, lumait sa ama o ina ay dapat mamatay. Kaya meron pa silang ginagawa ngayon para i-justify yung kanilang ginagawang paglahit, yung kanilang ginagawang panggigipit sa kanilang mga magulang. Ang sabi dito, ano mang mapapakinabangan mo mula sa akin na ibinigay ko na sa Diyos. At ang nagsabi niya doon ay hindi na kailangang gumalang pa sa kanyang ama. Kita niyo, pangangatwiran na ito. Ibinigay na niya sa Diyos, para daw sa Diyos yun, kaya hindi na kinakailangang igalang pa yung magulang, hindi na kinakailangang ibigin pa yung magulang. Ano ang sagot ng banal na kasulatan? Kaya't masunod lamang ang iyong kaugalian, ay binabaliwala na ninyo ang salita ng Diyos. Kayong mapagkunwari, angkop na angkop sa inyo ang pinahayag ni Isaias nang sabihin niya, iginagalang ako ng mga taong ito sa kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Pagsamba sa akin walang kabuluhan, pawang gawa ng tao ang kanilang katuruan. Mga mahal na kapatid, dahil anya sa ginawa na paglabag doon sa kautusan ng ating Panginoon Diyos na igalang, mahalin ang mga magulang, sa halip na igalang ang ginawa, nilahit, kinutya, ginipit, tapos mga ngatwiran pa. Naginawaan niya yun dahil sa mahalaan niya sila, mahalaan niya yung mga kapatid, pero ang sabi, kautusan ng tao yan, katuruan ng tao yan. At dahil sa ginawa nilang yun, binabaliwala nila ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. Tandaan po ninyo, sa kasaysayan ng tao, napakarami na siguro na anak na naging suwail sa magulang. Anak na itinakwil ang kanyang magulang. Hindi iginalang ang magulang, ginipit. Pero sa kasaysayan natin ngayon, kung saan natutupad ang talatang ito, meron tayong kilalang isang tao na ito ang kanyang ginawa sa kanyang magulang. Hindi niya iginalang. Ginipit niya. At ang sabi pa nga dito yung taong niyaon, dahil sa kanyang ginawa, ang pagsambaan niya nila ay walang kabuluhan. Kaya kung yung taong niyaon nagsisilbing leader ng isang relihiyon, ng isang pangkati ng pananampalataya, at nakita sa kanya yung gawa na paglabag sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, ang pasya sa kanya, wala ng kabuluhan ang iyong pagsamba. Kaya mula sa kanya, hanggang doon sa nakapaligid sa kanya ng mga ministrong kasangguni niya, hanggang sa mga kinasangkapan nila ng mga ministrong manggagawa na nagtuturo sa tribuna sa panahon ng mga pagsamba, nawawalan na ng kabuluhan ang kanilang mga pagsamba. Bakit? Sapagkat yung pinakapuno, kinakitaan na ng paglabag sa kalooban ng Panginoon Diyos. Ang pasya, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Dahil ang kanilang sinusunod, hindi na utos ng Panginoon Diyos, kundi gawa na o katuruan na ng tao. Yan ang dahilan, mga kapatid. Kaya kung napapansin po ninyo pagka kayo dumadalo sa pagsamba, kahit anong atungal ng mga ministro sa pulpito, magsisigaw man sila doon para hilahin yung Espiritu Santo, sabi nga nila, hindi na maramdaman ng kapulungan. Bakit? Sapagkat ito na yung pinagpauna ng Biblia na kanilang ginawang paglabag, kaya ang pasya ng ating Panginoon Diyos, kahit nasa inyo pa yung gusaling sambahan, kumpleto kayo ng mga kagamitan, may organ kayo, ginagawa niyo yung buong programa ng pagsamba. Subalit dahil sa ginawa ninyong paglabag sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, lahat ng mga pagsamba, pagtitipon na isasagawa ninyo, mawawala na ang kabuluhan sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Para huwag mauwi sa walang kabuluhan ng sinasagawa nating pagtitipon o pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Pakinggan po ninyo
dito sa Mateo 22:36-40. Guro, alin po ba ang pinakadakilang utos sa kautusan? At sinabi niya sa kanya, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang dakila at pangunahing utos. At katulad nito, ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, nakabatay sa dalawang utos na ito, ang buong kautusan at ang mga propeta. Ano po ang dapat natin gawin, mga kapatid, para matiyak natin hindi mauuwi sa walang kabuluhan ng ating mga pagsamba? Dapat matiyak natin na nasusunod natin ang mga utos at kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, baka isipin ninyo, paano po yung kapatid? Hindi naman ho ako eksperto sa Biblia. Hindi ko naman ho kabisado yung mga talata at lahat ng mga kautusan ng ating Panginoon Diyos. Kaya mabinanggit dito. Nagtanong sila, Guro, alin po bang pinakadakilang utos sa lahat ng kautusan? Anong sagot ng ating Panginoong Jesucristo? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ngayon, mga kapatid, hindi natin maiiwasan na magsagawa ng self-evaluation. Susuriin natin ang sarili natin. Kung ang pag-uusapan ay pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, yung pinakapangunahing aral o utos, nagagawa ba natin? Pinahahalagahan ba natin? Iniibig ba natin ang ating Panginoon Diyos ng higit sa kanino man tao? Buong puso ba? Buong kaluluwa? Buong pagkatao ba natin na iniibig ang ating Panginoon Diyos? O baka mamaya hindi natin namamalayan na nalilihis na pala tayo? Yung pag-ibig na dapat sana iniuukol natin sa Panginoon Diyos, baka mamaya sa tao na ngayon iniuukol. Baka yung pinakamahalaga sa atin na dapat na ituring natin ay ang ating Panginoon Diyos, baka mamaya sa tao na natin iniuukol. Pinaka-importanting tao na sa buong mundo. Kaya doon na nakafocus ang kanyang ginagawa. Lahat nandun na sa kanya. Kaya nauwi na sa idolatria. Idolatry. Nauwi na sa pagsamba sa tao sa halip na sa ating Panginoon Diyos. Kaya dapat, mga kapatid, matiyak po natin, nagagawa ba natin yung pinakapangunahing utos? Opo kapatid, nagagawa ko po yun. Kung may checklist, siguro check na yan. Natitiyak ko po na iniibig kong Panginoon Diyos ng higit sa kanino man tao, buong puso ko, buong kaluluwa, nagagawa ko po yan. Ano naman yung pangalawa? Pinakamahalagang utos. Pakinggan po ninyo. Dito po sa pakinggan po ninyo yung kasunod. Sabi po sa atin, ito ang dakila at pangunahing utos. At katulad nito, ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yun yung pangalawang pinakamahalagang utos ng ating Panginoon Diyos. Kaya kahit na hindi ka maging eksperto sa Biblia, hindi ka dalubhasa sa mga kalooban ng ating Panginoon Diyos, ang Panginoon Jesucristo na mismo nagturo nito. Dalawa sa pangunahin, ibigin mo ang Panginoon Diyos. Yung pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yung mga kapatid, kung mapapansin po ninyo, ang ginamit na termo dito ay ibigin ng iyong kapwa. Ngayon, pagka sinabing ibigin mo ang iyong kapwa, walang discrimination to. Hindi pinag-uusapan dito yung edad. Hindi pinag-uusapan ng gender. Hindi pinag-uusapan ng nationality o ethnicity. Hindi pinag-uusapan dito kung nakapag-aral ba yan o hindi. Hindi mo itatanong dito, ano ba ang iyong pananampalataya? Ano ba ang iyong relihiyon? Ano ba ang organisasyon na kinabibilangan mo? Ang sabi sa atin, ibigin mo ang iyong kapwa. Paano ko po malalaman kung gaano pag-ibig ang dapat na iukol ko sa kanya? Gayaan niya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Halimbawa, gusto mo bang masaktan ang iyong sarili? Hindi po. Bakit mo gagawin sa kapwa mo yan? Gusto mo bang ginugutom, inuuhaw yung sarili? Hindi po. Bakit mo gagawin sa kapatid mo o sa kapwa mo? Gusto mo ba na ginigipit ang iyong sarili? Hindi po. Bakit mo gagawin sa kapwa mo yan? Kaya ganyan tayo tinuruan ng ating Panginoong Jesucristo para matiyak natin na nagagawa natin pinaka-pangalawang pangunahing utos, binigyan niya ng halimbawa ang sarili natin. Kung anong gusto mong trato sa sarili mo, ganun din ang trato mo sa iyong kapwa. Kung gusto mong igalang ka, kung gusto mong mahalin ka, ganun din ang gawin mo sa iyong kapwa. Ngayon mga kapatid, isa pong dapat niyong mapansin doon sa talatang yun.
nakabatay sa dalawang utos na ito ang buong kautusan at ang mga propeta. Kaya masunod mo man yung lahat ng mga utos, itong dalawang ito hindi mo masunod, paano mo sasabihin sa ating Panginoon Diyos, nasunod ko po ang iyong mga kalooban. Kaya mauuwi tayo dito sa basic na mga utos ng ating Panginoon Diyos. At yun nga ang pinakamahalaga pa sa mga utos o kautusan ng ating Panginoon Diyos. Gaano po ba kahalaga na masunod ko to? Hindi ho ba na mahalaga lang na meron akong membership? Hindi ho ba mahalaga lang na ako'y manatili po na nakikinig ng mga salita ng Diyos, nakakadalo ko ng mga pagsamba? Hindi ko na atupagin pa yung mga pagmamalasakit doon sa kapwa ko, doon sa pag-ibig sa kanila. Hindi ho, basta ang mahalaga sa akin yung membership ko, yung pagiging kaanib ko. Pakinggan po ninyo dito sa Juan 13:34 hanggang 35. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Na kung paano iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Ganyan kahalaga mga kapatid yung pag-ibig. Hindi pwedeng i-bypass natin to. Hindi pwedeng sabihin mo na, hindi, membro ako. Ligtas na ako. Sapagkat ang sabi sa atin, yung pag-ibig anya sa isa't isa, sa ating kapwa, ikakikilala yan kung ikaw ay isang alagad ng ating Panginoon Jesucristo. Subalit, ipangalandakan naman na alagad ka, ligtas ka, miyembro ka, pero wala ka namang pag-ibig sa iyong kapwa. Hindi mo magawang ibigin ang iyong kapwa o ang isa't isa, hindi ka alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Paano ko po magagawa yun? Paano natin matitiyak na nagagawa nating ibigin ang ating kapwa gaya ng itinuturo sa atin ng banal na kasulatan? Pakinggan po niyo sa unang Pedro 3:8 hanggang 9. Katapos-tapusan, kayong lahat ay mga kaisang akala, madamayin, mga ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagpakumbabang pag-iisip, na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito'y kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Paano pa natin matitiyak na nagagawa natin masunod ang kalooban ng Panginoon Diyos na pag-ibig natin sa ating kapwa? Nasabi po sa atin, dapat makita sa atin yung mga katangiang ito, mga kaisang akala, madamayin, mag-ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mapagpakumbabang pag-iisip. Again, gagawin na naman natin yung self-evaluation. Kasi yung iba, hindi nila napapansin. Sa isipan nila na sila anya yung maliligtas, sila lang anya yung anak ng ating Panginoon Diyos, kung alipustahin nila yung mga sinasabi nilang itiniwalag, ay, wala yan. Itiniwalag na yan. Sa demonyo na yan. Ganun na yung kanilang isipan. Kaya kung gipitin na nila, kung alipusin, kung murah-murahin nila, ganun na lang. Hindi mo makakitaan na Kristiyano ba ito eh. Sasabihin pa nila na yun ang kanilang relihiyon. Pero yung aral ng ating Panginoon Diyos na ibigin mo yung kapwa mo, hindi na kayang gawin. Sabi nga sa atin, kinakailangan mahabagin ka. Kinakailangan madamayin ka. Sino bang dapat kahabagan? Sino bang dapat damayan? Hindi ba yun nangangailangan? Hindi ba yung nakita mo, may kapatid ka, may kapwa ka, nangangailangan? Tatanungin mo ba, teka muna, bago kita tulungan, ano ba ang iyong relihiyon? Ano ba ang iyong, meron pa bang checklist na ipagagawa ka sa kanila? May questionnaire pa ba? Nasa bingit na ng kamatayan, meron kang kakayanan ng tulungan, pero hindi mo tutulungan kasi, hindi kasi kapatid yan, hindi kasi miyembro yan. Hindi ganun. Ang sabi nga sa atin, mahabagin, mapagpakumbabang pag-iisip, at kung gawan man tayo ng masama, sapagkat dumarating talaga yung panahon na ganyan, ang sabi sa atin, huwag natin gantiin ng masama ang masama. O ng alipusta ang pag-aalipusta, kundi pagpapala. Bakit? Dahil dito tayo tinawag upang tayo magmana ng pagpapala. Paano po yung kapatid? May nagawa kong kasalanan sa akin. Paano ko po patatawarin to?
Tao lang naman ho ako. Siyempre, nasasaktan. Pagka nakagawa sa akin ng ikinasama ng loob ko, kung may ginawang masama sa akin, paano ko patatawarin ito? Tanungin natin ang banal na kasulatan para huwag tayong magkamali. Mateo 18:21 hanggang 22. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. 70 times 7, 490. Ay, yun ba literal na dapat nating kung sakali meron tayong kapatid na gumawa ng masama sa atin, paano natin patatawarin? Ibig sabihin lang ito, mga kapatid, kung sakaling meron mang nagawang masama sa atin, dapat magawa natin magpatawad. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi 7 beses. 70 ulit na 7. O kaya nga, mga mahal na kapatid, ibig lang sabihin ito, dapat yung puso natin nakahandang magpatawad kung sakali mang may nagawa sa ating masama ang ating kapwa. Halimbawa, yung nagsasabi na kaya daw sila itiniwalag kahit mahal niya sila, mahal niya yung mga kapatid. Sabihin na natin na ang sinasabi daw nila, kaya daw itiniwalag itong pamilyang ito, kasi ganito, kasi ganyan. Mapapansin niyo mga kapatid, yung kanilang ipinakakalat na kwento ay nananatiling kwento. Nandun ba sila nung panahon na sinasabing ganyan? Pero bakit napapaniwala ang maraming tao? Na kaya daw itiniwalag sila ay dahil daw nag-aambisyon sila, dahil anya kinakalaban nila yung kanilang kapatid, dahil daw naghahamad sila na sila daw ang pumalit. Pero kung mapapansin ninyo, yung mga kwentong yun, pinapaniwalaan ng maraming tao. Bakit pinaniwalaan? Dahil saan nagsabi niyan, mga ministro at manggagawa. Alam niyo mga kapatid, yung mga kapatid natin sa iglesia, hindi sila sanay na ang lalabas sa bibig ng isang ministro kasinungalingan. Kaya nung sinabi ng mga ministro sapagkat sila ang kinasangkapan para ipakalat itong kasinungalingan na ito, napapaniwala yung mga kapatid. Kaya tuloy, kahit na wala namang ebidensya, kahit na wala silang maipakitang katunayan na yun nga ang totoong nangyari, paniwalang-paniwala yung mga kapatid. Para ma-justify lang kung paano yung kanilang pinuno, ganun ang galit na lang sa kanilang ina at sa kanilang mga kapatid, ganun na rin sila. Kaya wala ka nang maramdamang pag-ibig. Kita ninyo, yung mga ministro, manggagawa, pagka nagturo sa panahon ng pagsamba, hindi pag-ibig ang mararamdaman natin. Galit, puot. Hindi yan ang salita ng ating Panginoon Diyos na nagtuturo ng pag-ibig, na nagtuturo ng pagpapatawad. Kaya sabihin na natin kunwari, totoo. Sabihin na natin totoo. Yung ipinakakalat nila kasinungalingan na may nagawang kasalanan niya sa kanya. Kaya niya tiniwalag ang pamilya niya. Tanong, nagawa na ba niya na patawarin sila ng 70 ulit na 7? Kasi yun nga lang kausapin sila, ayaw gawin eh. Paano pa mapapatawad yun? Kaya mga kapatid, napakahalaga po na sa ating unang makita ang pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat kung tayo magsasalita lang ng mga salita ng Panginoon Diyos, pero hindi natin kayang gawin, itinuturo natin, ang tawag sa atin, sinungaling. Kasinungalingan. Bakit? Sapagkat hindi yon ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Kaya ano po ang dapat na makita sa atin ngayon? Kung sakali man na nalaman natin na napakahalaga pala ng pag-ibig sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Napakahalaga pala ng pagpapatawad kung sakaling may nagawang kasalanan sa atin. Napakahalaga pala na dumamay doon sa mga nangangailangan ng tulong. Pakinggan po ninyo sa unang Juan 4:19 hanggang 20. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Bakit po inaasahan sa atin ang umibig? Sapagkat ang Panginoon Diyos ang kauna-unahan umibig sa atin. Paano po yung mga nagsasabi, iniibig ko ang Panginoon Diyos. Kaso hindi ko kayang patawarin yung kapatid ko. Kaso hindi ko kayang tulungan yung nangangailangan. Pero iniibig ko ang Panginoon Diyos.
Tuloy natin ang pagbasa. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Hindi ba't napakasimple na mga salitang nakasulat sa banal na kasulatan? Kung yung kapatid, tao, kapatid mo sa laman, kapatid mo sa pananampalataya, o kapwa mo, nakikita mo yan, hindi mo magawang ibigin, tapos sasabihin mo, iniibig mo ang Panginoon Diyos, hindi mo nakikita yon. Kaya ano sabi ng Biblia sa mga taong ganon, ang sinasabi at ginagawa, ang sabi, sinungaling yan. Sinasabi mong iniibig mo ang Diyos, sa kabila, napupuot ka naman sa iyong kapatid. Sinungaling. Baka may kilala kayong ganyan. Kaya mga kapatid, sana huwag tayong mauwi sa ganito. Kung sila nauwi na sa ganyan, nahulog na sa pagiging sinungaling, na puno na ng puot yung kanilang puso, kaya tayo nag-aaral ng mga salita ng Diyos para magsilbing paalala sa atin, huwag tayong mahulog sa pagkapuot. Huwag tayong mahulog sa pagmamalaki. Sa halip makita sa atin ang kababaan ng loob, makita sa atin ang pagmamahal, pag-ibig natin sa ating kapatid, upang sa ganun ito ang makita sa atin ng ating Panginoon Diyos. Katunayan na yung aral na ating narinig, hindi lang humaga sa pandinig, kundi ginawa natin, isinabuhay natin, katunayan na tayo nga ay mga alagad ng ating Panginoon sa Kristo. Bago tayo matapos mga kapatid, ano kung dapat nating hilingin ngayon sa ating Panginoon Diyos? Lalo na't punong-puno ng mga bagabag, punong-puno ng mga pagsubok ang ating buhay, lalo na't nakikita natin pinakamamahal nating iglesia dumadaan sa ganitong matinding pagsubok. Nakikita natin kung paano yung mga taong inaasahan natin na mga malaga sa iglesia, sila pa ang yumuyurap sa kabanalan ng iglesia. Sila pa ang lumalabag at nagtuturo ng paglabag sa mga kalooban ng ating Panginoon Diyos. Pero sa atin, na nakakaalam ng kalooban ng Panginoon Diyos, naliwanagan ng ating isipan, bukas ang ating mga mata sa katotohanan ng mga salita ng ating Panginoon Diyos, nanindigan tayo sa panig ng katwiran. At dahil sa ating paninindigan sa katotohanan, ang ginawa nila sa atin, pinagtitiwalag. Isipin ninyo, tiniwalag dahil sa paninindigan sa katotohanan at pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kahit pa ganyan ang ginawa nila sa atin, mga kapatid, nananatili pa rin ang ating pananampalataya. Kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Kasama natin siya sa ating paninindigan, kasama natin siya sa ating pamumuhay. Ano pong dapat nating hilingin bago po tayo matapos? Efeso 3:16 hanggang 18. Hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, napalakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. Mga kapatid, nawa yung mga salita ng Diyos, hindi lang humangga sa ating pandinig, mag-ugat sa ating puso, makita sa ating buhay, makitang isinasagawa ng bawat isa sa atin, at yung biyaya na buhay espiritual, yan ang ating pagyamanin, mga kapatid. Huwag yung material na bagay. Huwag yung mga bagay na nasisira, maaagaw. Pero yung salita ng Panginoon Diyos, yung pananampalataya natin sa Kanya, yung panghahawak natin sa magagawa ng ating Panginoon Diyos, yan yung nagpapalakas ng ating buhay espiritual. Manghina man tayo sa maraming bagay, mga kapatid, huwag na huwag tayong manghihina sa pag-asa natin sa ating Panginoon Diyos. Maging dukha man tayo, maghirap man tayo sa mundong ito, subalit huwag na huwag tayo magiging dukha sa buhay espiritual. Sapagkat yan ang ating kayamanan, yan ang ating buhay, yan ang ating magiging salalagan para sa pagtatamo natin ng ating kaligtasan. Tumayo po kayo at tayo po ay mananalangin.
Panginoon po namin Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Salamat po ng napakarami sa iyo, sapagkat damdamin namin kung papaano mo kami tinutulungan, kung papaano mo binubuhat ang iyong mga lingkod. Ama, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang nagpalaki sa amin, iminulat ang aming mga mata sa iyong mga katotohanan at kalooban. Ikaw din ang nagtanim ng iyong mga aral sa aming puso. Kaya nang dumating ang panahon, kinakailangan namin magpasya. Kung kami mananatiling sumusunod sa iyong mga kalooban, o magpapadala kami sa kasamaan ng mga tao, ang mapinili namin manindigan sa panig ng iyong katwiran. At dahil dito, Ama, marami sa mga lingkod mo ang inusig. Marami sa mga lingkod mo ang ginipit. Ama, hindi kami nagsisisi. Kung sakaling ulitin man ito, Ama, ganun pa rin ang aming gagawin paninindigan. Sapagkat alam namin, Ama, kahit mawala man ang lahat sa mundong ito, kahit mawala ang anumang material na bagay sa mundong ito, huwag na huwag ka lang mawawala sa aming piling, Ama. Mananatili kaming matatag, mananatili po kaming matibay sa aming pananampalataya, na ikaw ang patuloy na magtataguyod sa bawat isa sa amin. Ama, tunghayan mo ang bawat isa sa iyong mga lingkod. Mula sa kani-kanyang dako, sa kani-kanyang tahanan, dalawin mo ang iyong mga lingkod. Nauuhaw kami sa Espiritong galing sa iyo, Ama. Kaya salamat po sa mga ganitong pagkakataon kung saan pinalalakas mo ang buhay espiritual ng iyong mga lingkod. Pinapaalaala mo sa amin ang iyong mga kalooban. Lalo mo kaming ginagabayan, Ama, para sa ganun, patuloy kami manindigan sa panig ng iyong katotohanan. At dahil dito, Ama, hindi matapos-tapos ang aming pagpapasalamat sa iyo, sapagkat ikaw ang patuloy na gumagabay sa iyong mga hinirang. Ama, patuloy mong basbasan ang aming puso. Alisin mo ano man ang galit, ano man ang puot. Palitan mo ito ng pag-ibig, pagmamahalan, pang-unawa, upang sa ganun, Ama, ito ang makita sa bawat isa sa amin. Magawa namin ibigin ang aming kapwa, maging ang mga taong kung ituring kami ang mga kalaban. Tulungan mo po pagpalain nawa sila ng pusong galing sa iyo. Alisin mo ano man ang puot sa kanilang puso, Ama, upang sa ganun maliwanagan sila sa iyong mga kalooban. Mahikayat mo sila sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Ito nawa maging sarili namin sa kaligtasang ipinangako mo sa bawat isa sa amin. Panginoon po namin Diyos, hindi namin nakakalimutan, idalangin sa iyo ang mga kapatid namin dumaraan sa matitinding mga pagsubok, pag-uusig, mga lingkod mong hinihigipit, maging mga kapatid namin na nasa piit ng kulungan, Ama, sapagkat ito'y paraan upang sila'y gipitin. Subalit, Ama, alam namin, lagi ka nakatunghay. Alam namin, Ama, lagi ka nakabantay sa kanila. Nakahanda kang sakluluhan sila tuwing sila'y tatawag sa iyo. Gaya ng lagi mong ginagawa sa iyong mga lingkod. Kaya hindi kami kailanman nawala ng pananampalataya. Na ano man ang mangyari sa mundong ito, ano man pagsubok ang aming pagdaraanan, alam namin ikaw ang laging nakahandang sumaklolo sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo kami ng pananampalatayang galing sa iyo. Dagdagan mo ito araw-araw, Ama. Pagpalain mo rin po kami ng kalusugang aming kinakailangan ng mga lingkod mo may taglay na mga karamdaman. Ama, haplusin mo ang kanilang pangangatawan. Alisin mo anumang sakit sa kanilang katawan, Ama. Palitan mo ito ng kalusugang galing sa iyo. Ibangon mo sila sa banig ng karamdaman. Tulungan mo, Ama, na magugol pa namin ang buhay at lakas na ito sa patuloy pa namin mga paglilingkod sa iyo. Panginoon po namin Diyos, buong-buo po aming pananampalataya. Ikaw ang magbubuklod sa amin sa pag-ibig na galing sa iyo. At ikaw rin po ang gagabay sa iyong mga hinirang upang magkaisa kami sa panig ng iyong banal na katwiran. Ito ang makita mo sa bawat isa sa amin. Ito maging basihan mo sa kaligtasang ipinangako mo. Ang lahat ng ito, buong galang po namin ipinagpapasalamat sa iyo, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.